recap ay ang anime na Berserk of Gluttony. Nagsimula ang istorya na may inaabangan ang mga goblins na nakasakay sa karawahe. Nang malapit na ito ay agad ito inatake ng mga goblins, sakto naman may mga dumating na mga warrior at madaling tinapos ang mga goblin. Samantala sa capital naman ay may isang lalaki na nagngangalang Fate Graphite ang nagbabantay sa gate, hindi pa nito mapigilan ang pagkulo ng tiyan nito sa gutom. Napansin pa niya ang mga warrior at ang masayang pag-uusap ng mga ito tungkol sa mga nahunt nilang goblin. Sinabi pa niya na hindi niya kaya mag-hunt, kumulo ulit ang tiyan niya na kinainis niya. Dahil ayon dito lagi siyang gutom dahil sa skill niya na gluttony, kaya dapat magpasalamat na daw siya na may trabaho siya kahit paano. Habang busy naman ang mga tao at mga warrior ay biglang dumaan ang magkakapatid na Holy Knight na Vlerek Trio. May gum-ulong pang orange sa paa nito. Agad naman lumapit ang isang lalaki at nag-sorry. Pero nagalit ito at sinipa ang lalaki na kinatalsik nito. Sumingit pa ang isa na tinatawag na Memel, at tinakat ang lalaki na lalong kinapanik nito. Wala naman magawa ang mga warrior kundi manood sa ginagawa ng mga ito. Bigla naman sinaway ang mga ito ng isa sa Holy Knight na si Raffal, kaya umalis na sila. Nilapitan naman ng mga ito si Fate. Hinagisan siya nito ng barya. Bilang bayad sa pagbabantay nito sa gate, alanganin pa si Fate pero pinulot niya ang pera sa sahig. Saka inapakan ng Holy Knight na si Hado ang paa niya, at tumetawa na sinabi na hindi daw siya nito nakita dahil madumi siya. Kumulo ulit ang tiyan ni Fate, kaya ininsulto na naman siya ng mga ito, saka siya sinipa na kinatalsik niya, at patuloy na pinag-iinsulto ang pagkatao niya, at skill niya. Wala naman magawa si Fate dahil ang mga ito ay Holy Knight na may special skill na nagmula mismo sa God. Patuloy pa siyang sinasaktan ng mga ito nang dumating ang isa pang Holy Knight na si Roxy Heart para pigilan sila. Na kinainis ng mga ito, kinastigo nito ang pananakit nila kay Fate. Gina-justify pa ng mga ito ang ginagawa nila saka umalis. Nilapitan naman ito agad si Fate. Nagniningning naman ito sa paningin ni Fate. Nag-blush pa ito ng panasa ni Roxy ang dugo niya sa mukha. Nagpasalamat naman siya dito sa pagligtas sa kanya. Sinabi naman ni Roxy na dapat daw kumilos ang isang Holy Knight sa maayos na paraan, saka sinabi na oras na daw para magpalitan sila sa pagbabantay sa gate. Bago umalis si Fate ay sinabihan ito ni Roxy na magsabi kung sasaktan ulit siya ng Vlerek Trio. Sinabi naman niya na okay lang dahil sanay na siya. Habang nasa restaurant siya ay iniisip niya ang sinabi ni Roxy, pero natakot siya dahil baka pag nagsumbong siya ay mas matindi pa gawin ni Raffal. Ayaw din niya madamay si Roxy. Nilapitan naman siya ng may-ari ng restaurant at sinabi na baka matulad siya sa nauna sa kanya, na namatay dahil sa pananakit ng Vlerek Trio. Wala naman siya nasagot at nagmamadaling na lang umalis. Habang pauwi siya ay patuloy ang pagkulo ng tiyan niya dahil sa skill niya na gluttony, na kinainis niya, nahiling pa niya na sana nabigyan siya ng skill na magagamit niya, hindi niya hinahangad na maging Holy Knight, kahit warrior, merchant o craftsman na skill ay okay sana siya, pero wala na siya mababago sa sitwasyon niya. Nagmo-moments pa siya nang mapansin niya ang mga magnanakaw na nag-over the backod, kaya agad niya ito ni-report kay Roxy. Kaya umalis ito para hulihin ang mga magnanakaw habang naiwan si Fate para magbantay ng gate. Natakot naman siya nang makita ang isa sa magnanakaw na palabas ng gate, pero nang maisip niya na pinagkatiwalaan siya ni Roxy sa gate, ay hinarap niya ang injured na magnanakaw at inatake ito na tuluyang tumapos dito. Sobrang nagulat naman siya nang mag-activate at mag-level up ang skill niya na gluttony. Dumating naman si Roxy na sobrang nag-alala sa kanya. Nagulat pa si Fate na naririnig niya ang inner thoughts ni Roxy. Pero nang binitawan nito ang kamay niya ay na-realize niya na hindi na niya naririnig ang inner thought nito. Pinakiusap naman niya kay Roxy na sabihin na ito ang pumatay sa lahat ng magnanakaw, dahil baka lalo siya pag-initan ni Raffal madamay pa si Roxy. Okay naman si Roxy pero bilang pasasalamat niya sa tulong ni Fate ay inalok niya ito na magtrabaho sa pamilya niya. Natouch pa si Fate nang sinabi na huwag ito matakot sa Vlerek Trio dahil siya ang mag-decide sa kapalaran niya. Nag-alala pa si Fate na kung mag-resign siya ay Snow papalit sa kanya. Sinabi naman ni Roxy na ang pagbabantay sa gate ay trabaho ng mga Holy Knight. Natuwa naman si Roxy nang pumayag na si Fate sa alok niya. Nang tignan naman niya ang skill ay nagtaka siya dahil triple ang tinaas ng mga ito. May nadagdag pang skill na Identify at Telepathy. Dun niya naalala na nag-activate ang skill niya na Telepathy kaya narinig niya inner thoughts ni Roxy. Lumakas rin ang loob niya na sa pag-activate ng skill niya ay makakapag-hunt na siya ng mga monster. Kinabukasan ay tinangka niya bumili ng espada pero nainis lang tindero nang malaman na kakarampot lang pera niya. Saka nito tinuro ang mga patapon na espada dahil iyon lang daw kasya sa budget niya. Nagtingin siya sa mga espada at gamit ang skill niya ay tinignan ang tibay ng mga ito,
Nang tignan niya ang huling espada ay naisip niya na parehas sila nito na patapon na. Nagulat naman siya nang magsalita ang espada. Tinignan niya ito at nakita niya ang pangalan ng espada na Greed, One-Handed Sword. Nagulat ulit siya nang sinabi nito na bilhin niya daw ito at hindi siya magsisisi. Nagtaka pa siya dahil alam nito ang skill niya. Sinabi naman nito na parehas daw sila ni Fate, kaya binili na niya ito. Samantala nag-uusap naman ang magkapatid na sina Memel at Ruffle tungkol sa pag-hire ni Roxy kay Fate nang walang pasabi sa kanila. Sinabi pa nito na ipakita daw nila kay Roxy kung ano mangyayari sa kumekalaban sa Vlerek family. Pero sinabi ni Ruffle na marami pa daw pwede ipalit kay Fate. Marami pang sinasabi si Memel, kaya sinabihan na ito ni Ruffle na parte ang Heart at Vlerek sa 5 great families kaya huwag na daw gawing komplikado ang sitwasyon. Nang palabas na ito ay tinanong ni Memel kung ano pinagkakaabalahan ni Ruffle. Sinabi ni Ruffle na tungkol daw sa immortality, na tinawanan lang nito. Pumunta naman si Fate sa field para mag-hunt ng low-level na monster. May umatake sa kanya na goblin na agad niyang napatay. Saka nag-level up ulit ang skill niya. Nagulat pa siya nang sinabi sa kanya ng espada niya na napalibutan na sila ng napakadaming goblin. Inatake niya ang mga ito at habang kinakalaban niya ang mga ito ay patuloy ang pag-level up niya pag napatay niya ang mga ito. Nang matapos siya ay nagdagdagan na naman siya ng skill. Napansin din niya na hindi na kumukulo ang tiyan niya. Tinanong naman niya ang espada tungkol sa skills, dahil pagkakaalam niya isa lang ang skill ng isang tao. Ayun dito magpasalamat dapat siya sa skill niya na gluttony, saka pinaliwanag na. Sa normal na pagkakataon ang skill ay nag-increase sa laban at base sa experience at nag-level up din ang skill, pero ang gluttony skill ay nangunguha ng skill at stats, kapalit ng hindi nito pag-benefit sa experience, kaya naisip niya kaya pala nasa level 1 pa rin siya. Winarningan pa siya ni Espada ko na huwag ipaalam sa iba ang skill niya. Dahil nilalabag nito ang Divine Law, kaya naisip niya na dapat lumaban lang siya mag-isa. Pero sinabi ni Espada ko na magkasama na sila na kinatuwa ni Fate. Aalis na sana siya pero sinabi ni Espada ko na kunin niya ang tenga ng goblin para magkapera siya. Natuwa naman siya dahil kumita sa pagbenta ng mga ito. Plano na sana ni Fate kumain ng masarap nang biglang pinaalala ni Espada ko na kailangan siyang ipaayos nito. Sinabi naman ni Fate na kain muna sila. Bigla naman may bumangga sa kanya na kinatamba niya. Saka siya hinawakan ng bata na kasama ng lalaki. At nagulat siya nang marinig ang inner thoughts nito na humuhingi ng tulong. Agad niya tinignan ang skill at stats ng lalaki. Sinundan niya ito at nakita niya na sinasaktan nito ang bata at balak ibenta sa Holy Knights. Nang magsawa ang lalaki sa pagpapaiyak sa bata ay umalis ito. Doon naman nagpakita si Fate sa bata. Pinakawalan niya ang bata para tumakas sila pero nagulat sila nang biglang lumitaw ang lalaki. Hindi naman alam ni Fate kung paano maliligtas ang bata, kaya sinabi ni Espada ko na tumakbo muna sila palayo dito. Dahil iniisip ng kalaban na mahina siya, kaya ayon ang gagamitin nilang advantage laban dito. Kaya tumakbo sila ng bata. Mayabang pa silang sinundan ng lalaki. Saka tinulak ni Fate ang box sa harap niya para ma-distract ang kalaban sa kanya ito inatake. Pero nakailag ito. Inactivate nito ang skill nito kaya inunahan na ito ni Fate na umatake. Nakinagulat nito dahil na one-hit siya ni Fate, pinilit pa ito paaminin ni Fate para malaman kung sino sa Holy Knight ang may interes sa bata. Nagulat naman si Fate nang malaman na si Hado ang nag-utos dito. Habang naglalakad sila ay biglang kumulot siya ni Fate, kaya niyaya na rin niya ang bata na nagpakilalang Sahara. Kumain sila matapos ay hinatid na niya si Sahara sa orphanage na tinutuluyan nito. Nagpasalamat naman ang madre kay Fate na kinatuwa niya. Habang pauwi siya ay nakita niya na nagkaroon na naman siya ng bagong skill na one-handed technique. Ayon kay Espada Con isa itong technical skill na makakatulong para makakuha siya ng second skill na magagamit niya sa laban. Pinaalala pa ni Espada Con na kung tumama ang atake ng lalaki sa kanya ay siya ang ma-one-shot, kaya sinwerte lang siya. Pero naisip niya na gusto niya lumakas at matalo ang kalaban hindi dahil sinwerte lang siya. Nagmo-moments pa si Fate nang biglang pinaalala ni Espada Con na wala pa siyang susuotin na maayos na damit sa pag-start niya mag-work sa Heart Family. Kinabukasan nakasuot na siya ng bagong damit at sobrang nabilib siya nang makapunta siya sa bahay ni na Roxy. Nag-blush pa siya nang makita na hindi naka-Holy Knight na uniform si Roxy. Dinala niya si Fate sa puntod ng tatay niya at pinakilala ito bilang bagong trabahador sa mansyon nila. Nagulat naman si Fate nang malaman na 5 days pa lang namatay ang tatay ni Roxy dahil may nakalaban itong isang Divine Dragon sa Galia. Ayon kay Fate ang Galia ay isang continent na dinodomina ng mga monster, at ang pinaka-duty ng isang Holy Knight ay contain ang mga ito. Nainis naman sa sarili si Fate dahil sa kabila ng trahedya na nangyari sa tatay ni Roxy,
ay nagawa pa rin nitong alalahanin siya. Sinabihan naman siya ni Roxy na huwag malungkot, at dahil siya na ang head ng Hart family ay magtulungan silang gawin na masayang lugar ang tahanan ng Hart family, na sinang ayunan ni Fate. Mag-shake hands sana sila pero nag-alala siya na baka magamit niya ulit ang telepathy skill niya dito. Kaya dinistract niya na lang ito. Sakto naman may dumating na maid na tinawag ni Roxy na Haro. Tuwang-tuwa naman ang mga servant kay Fate habang magana siyang kumakain. Habang stress si Haro dahil nawawala daw ang manners ng mga ito, nagsimula na magtrabaho si Fate. Natuwa din ang mga servant sa kasipagan niya. Sinabi pa ng isa sa servant na akala daw niya ay weirdo ito dahil nakikipag-usap ito sa espada niya. Pinatawag naman ni Roxy si Fate. Nag-usap sila at kinamusta ni Roxy si Fate, pero hindi siya mapalagay dahil mas nagugutom siya. Naalala pa niya ang tatay niya kay Roxy dahil sa paraan ng pagtawag nito sa kanya. Sobrang nag-blush pa siya dahil sinabi ni Roxy na para na daw silang pamilya. Nag-uusap pa sila nang bigla siyang mawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa kwarto na niya siya. Nag-iwan pa ng letter si Roxy na magpahinga muna siya ng isang araw. Tinanong naman niya kay Espada-kun kung ano nangyayari sa kanya. Ayon dito kapag nakatikim na daw ng soul ang gluttony skill ay wala nang makakapigil dito. At mas madami siyang kinukuhang soul ay mas lumalakas siya. At mas marami siyang kinukuha ay mas hinahanap niya ito. Kapalaran na daw ni Fate na manguha ng soul hanggang mamatay siya. At pag hindi niya ginawa ay mamatay siya sa gutom o mawalan siya ng kontrol at aatakihin ang sinumang makita niya. Nakinabahala niya dahil para na daw siyang monster nun. May tips pa binigay si Espada-kun. Ayon dito malalaman niya pag nasa limit na siya dahil maging pula ang mata niya. Nang tignan niya ang mata niya ay nagulat siya dahil pula na ito, kaya lumabas si Fate para sumama sa mga warrior para mag-hunt ng monster. Sinabi pa ni Fate na amoy masarap daw ang mga warrior. Ayon kay Espada-kun. Kaya ganun reaction niya ay dahil naka-activate ang hunger boost niya. Ayon dito ang hunger boost ay isang temporary na power para magamit niya ng mas effective ang gluttony skill niya. Kasama daw dun ang mas malinaw na night vision at kakayahan na matrack ang target niya sa pamamagitan ng amoy, at ang mahina na target ay maninigas sa takot sa kanya. Sinabi naman ni Fate na kaya pala hindi siya inaatake ng goblin kahit napalibutan na siya. Madali naman niya pinagpapatay ang mga ito, pero hindi pa rin sapat ang mga ito, kaya pumunta sila sa Hobgoblin Forest. At dun pinagpapatay niya ang mas evolved na mga goblin, saka palang kumalma ang gluttony skill ni Fate nang mapatay na niya lahat ng hobgoblin. At para hindi na niya maranasan ang sitwasyon na iyon ay sinabihan siya ni Espada-kun na mag-hunt siya ng soul para mapakain niya ang gluttony skill niya. Paalis na sana siya nang biglang dumating ang Goblin King. Nang tignan niya stats nito ay hindi sila nagkakalayo ng level. May skill pa itong health regeneration. Ayon kay Espada-kun ito ay may kakayahan na gamutin ang anumang sugat. At pag nakuha niya ito ay makakalaban pa rin siya kahit may injury siya. Na nagpa-interest kay Fate. Muntik pa siya masuka dahil nakita niya kinakain ng Goblin King ang mga hobgoblin. Nag-ready naman si Fate na umatake, at nang makakuha ng chance ay inatake niya ito at nahiwan niya kamay nito. Nang mag-counter ito ay agad umiwas si Fate, hinarap niya ito at dumpensa sa atake nito saka ito one-shot kill, at nang mapatay na niya ito ay nag-level up ang glutton skill niya at tuluyan na niya ring nakuha ang health regeneration, na kina-relief ni Fate. Sinabi naman ni Espada-kun na dahil sa level ng stats ni Fate, ay ma-access na niya ang first level niya. Sinabi nito na pag in-offer daw ni Fate ang stats niya dito ay magbabago ang form nito at mag-provide ng bagong kakayahan kay Fate. Nagulat pa siya nang sinabi ni Espada-kun na kailangan niya ibigay lahat ng stats na nakuha niya simula nang makilala niya ito. Pinaalala pa nito na ito ang dahilan kaya greed ang tawag sa kanya. Ayon dito pag hindi niya ito ginawa ay mawawalan ito ng chance na gamitin ito. Kaya pinapili siya nito na kung lalakas ito mag-isa o dalawa silang lalakas ng sabay, kaya binigay ni Fate ang stats niya dito. Dahil ito lang daw ang partner niya, kinuha nito ang stats ni Fate at tuluyang nagbago ang form, isang magic bow, at dahil may nakamasid sa kanya na hobgoblin ay dito niya una sinubukan. At kahit malayo ang kalaban ay nataman pa rin niya ito, na sobrang kinabilib niya. Kinuha naman niya ang Goblin King Ear at iniwan sa pinto ng orphanage ni Sahara. Para ibenta ng mga ito. Lalabas sana si Roxy nang biglang lumitaw si Fate dahil hindi siya nito nakilala. Dahil iba daw pormahan nito, lumapit naman ito kay Fate at binulong na pupunta daw siya sa town para magsagawa ng secret inspection. Sinabihan pa nito si Fate na huwag sabihin lalo na kay Haro dahil kakastiguhin siya nito ng matindi. Sumang-ayon naman si Fate na huwag sabihin kay Haro. Paalis na sana siya nang bigla siyang hilahin ni Roxy. Saka sinabi na ina-assign daw niya ito sa isang top secret mission.
At ito ay ang samahan siya sa pag-iikot sa town bilang escort niya. Sinaway naman ni Roxy si Faith dahil panay tawag nito sa pangalan niya, baka may makakilala sa kanya. Kaya sinabi nito na tawagin daw siya ni Faith na Lexi bilang alias. Naiinis naman si Faith kay Espada-kun dahil may mga pa-comment ito, kaya akala ni Roxy sa kanya ito naiinis. Agad naman sinabi ni Faith na hindi siya naiinis dito kaya natuwa na ito, nag-blush pa ang dalawa. Napa-comment na naman si Espada-kun kaya papatulan sana ito ni Faith, pero pinigilan ito ni Roxy dahil ayaw daw nito nakakakita ng weapon na hindi maganda ang trato. Saka biglang nasabi nito na ngayon niya lang ito nakita na hawak ni Faith. Nag-alala naman siya na baka magduda si Roxy kung paano siya nagkaroon ng weapon, saka kung gaano kadelikado ang skill niya. At ang warning nito na pwede siya mawala sa sarili pag ginutom niya ang skill niya. Sa kakaisip niya ay nabitawan niya espada niya na agad na salo ni Roxy. Nang tignan nito ang espada ay kailangan daw nito ng maintenance kaya dalhin niya daw ito sa blacksmith ng pamilya niya. Nagpatuloy na sila sa pag-ikot sa town. Habang nagtitingin sila ay biglang may dumating na Holy Knight na kinatakot ng mga tao. Bigla pa kumulo ang tiyan ni Faith na nagpatigil sa Holy Knight. Agad nito sinugod si Faith kaya nag-sorry agad ito, pero hindi pa ito sapat. Dahil sisipain pa sana ito nang biglang may kialam na si Roxy. Dahil sa confrontation ay nakilala ng lahat si Roxy. Nagsuggest naman si Espada-kun na magpanggap sila magjowa para isipin ng tao na hindi ito si Roxy. Napalakas naman ang pagkakaulit ni Faith sa sinabi nito, kaya narinig ito ni Roxy na agad sumang-ayon dito, kaya yumapos na ito kay Faith at naglandian na sila. Saka na silang nagmamadaling umalis at nagtago. Narinig naman ni Faith ang inner thoughts nito, na first time daw nito maging super close sa lalaki, kaya agad lumayo si Faith at nag-sorry. Nagpatuloy na sila sa pag-iikot. Habang naglalakad sila ay may narinig silang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa mga patay na goblins. Ayon pa sa mga ito baka monster daw may gawa. Dagdag pa nito hinahanap daw ng madre ang nag-donate ng tenga ng Goblin King sa orphanage. Agad naman ito nilapitan ni Roxy para magtanong ng mga detalye tungkol sa mga namatay na goblin. Sinabi naman ng mga ito na mabuti pa na magtanong sila sa mga warrior. Kaya nakiusap ito kay Faith na pwede dalhin siya kung saan nagkikita ang mga warrior. Doon na-realize ni Faith na ang dahilan ng inspection nito ay ang wandering monster na pumapatay sa goblin. Pumunta naman sila sa bar kung saan regular ang mga warrior, at pinakilala si Roxy sa barkeeper bilang Lexi, kasamahan niya sa bago niyang work. Tinanong nila ito tungkol sa wandering monster. Nagreklam pa ito dahil masama daw sa business pag totoong may monster, dahil iiwas na ang mga merchant na dumaan sa town nila. Nakonsensya naman si Faith dahil siya ang dahilan ng lahat. Bigla naman may dumating na matanda na tinawag ni Faith na Ad. Ayon dito duda nila ang wandering monster ay ang tinatawag na leech, at dahil delikado ito ay aaksyon na ang mga Holy Knight para huntingin ito, na kinagulat nila. Nag-alala naman si Espada-kun. Dahil sa stats at level ni Faith ay sigurado tapos sila pag nahuli sila ng Holy Knight, nag-alala naman si Faith na baka makasama si Roxy sa maghunting sa kanya, at makita siya nito. Bigla naman may dumating na mga manlalakbay na warrior at binastos si Roxy. Makikialam na sana si Faith pero inatake na ito ni Roxy na kinatalsik nito. Doon na nagpakilala si Roxy bilang Holy Knight, kaya agad nag-sorry ang mga warrior na bastos. Madami pa sinabi si Roxy na sobrang kinabilib ng lahat ng mga nakikinig, at nagbago ang mood at nagkasayahan na sila. Dinaan na rin nila si Espada-kun sa blacksmith para sa maintenance, at nang matapos ay sobrang gara nito. Habang nag-uusap sila ay nalaman ni Faith na kaya nag-imbestiga ito tungkol sa wandering monster, ay dahil hindi binibigay ng Vlerick Trio ang anumang impormasyon na nakalap nito tungkol sa wandering monster, na kinainis ni Faith dahil buwisit talaga ang Vlerick Trio. Nakita naman nila na may binubulang bata si Hado kasama pa nito sina Ruffle at Memel, kaya agad na namagitan si Roxy. Sa utos ni Roxy ay kinuha ni Faith ang bata kay Hado. Saka ito kinumpronte tungkol sa pagtatago nito ng impormasyon tungkol sa wandering monster. Sinabi naman ni Ruffle na akala niya daw ay busy ito dahil kamamatay pa lang ng tatay nito. Nang umalis na ang mga ito ay sinamahan nila ang bata na hanapin ang nanay nito. Naalala pa niya nung buhay pa ang tatay niya ay nawala din siya katulad ng bata, ay may nag-asikaso sa kanyang Holy Knight. Umabot na sila ng hapon ay hindi pa rin nila nakikita ang nanay ng bata na kinaiyak nito. Bigla naman lumitaw ang nanay nito na masayang sinalubong ng bata. Nang mapatingin si Faith kay Roxy ay grabe na in love na si Kuya Mo. Dahil late na rin nag-decide na sila umuwi. At ang sumalubong sa kanila ay ang bad trip na si Haro.
Naisip naman ni Fate na masaya siya sa bago niyang sitwasyon, kaya nanghingi siya kay Espadakon ng idea para makapag-hunt siya ng di nalalaman ni Roxy. At ayon sa suhesyon nito ay bumili ng mask si Fate, ayon dito ang mask na hawak ni Fate ay kayang itago ang identity nila. Binigyan na rin niya si Roxy ng ore, regalo daw niya dahil dito ay nagkaroon siya ng bagong trabaho, maayos na pagkain at mga kaibigan na tinuturing niya ng pamilya. Nang buksan nito ay natuwa ito dahil may blue gems sa loob, masaya pang nag-usap ang dalawa. Samantala nag-meeting naman ang mga Holy Knights sa pamumuno ni Raphal tungkol sa pagpunta nila sa Galia. Nagpatuloy sa paghunting si Fate, pero may suot na siyang maskara para hindi siya makilala. Nang makita naman siya ng mga warrior ay nagtakbuhan ang mga ito dahil akala nila isa itong leech na tinatawag nilang corpse. Nagustuhan naman niya ang tinatawag sa kanya ng mga warrior, pati si Espadakon ay nagustuhan din. Kasi cool daw pakinggan, nagtaka naman ito nang sinabi ni Fate na gusto pa niya mag-hunt. Sinabi naman niya na kailangan tumaas ang stats niya bago pa siya huntingin ng mga Holy Knights. Kinaumagahan naman ay balik pagtatrabaho na siya. Nilapitan naman siya ni Roxy at sinabi na may secret mission daw sila. Kaya nagbiyahe sila papunta sa lupain na pagmamay-ari ng pamilya ni na Roxy. Doon may sumalubong sa kanilang babae na sobrang pinag-alala ni Roxy. Ito pala ang nanay ni Roxy na nagngangalang Aisha Hart. Pinakilala naman ni Roxy si Fate dito bilang bagong servant. Dinala daw niya ito para ipakilala sa lahat. Nahiya naman na binati ito ni Fate. Pinalapit naman nito si Fate para tanungin kung gusto niya si Roxy na kinagulat nilang dalawa. Pero sinabi nito na tinatanong lang niya si Fate kung gusto niya bilang amo si Roxy, na kina-relief nila. Kaya seryosong sinabi ni Fate na mahalaga daw para sa kanya si Roxy. Lumuhad pa ito na kinablush nila. Saka sinabi na kung ipapahintulot nito ay pagsisilbihan niya ito habang buhay. Hindi naman kinaya ni Roxy kaya nag-walkout ito, na pinagtaka ni Fate, pero sinabi nito na ganun daw talaga ito pag hindi comfortable sa isang bagay. Hindi pa rin daw ito nagbabago. Kinuwento pa nito na iyakin daw ito nung bata. Sinabi naman ni Fate na ibang-iba daw ito sa kinikilos ni Roxy pag nasa capital. Nag-alala pa ito dahil kakawala lang ng ama nito at kailangan pamunuan niya ang pamilya nila kapalit ng tatay niya. Pero sinabi ni Fate na maraming naniniwala kay Roxy bilang isang Holy Knight. Nagsimula na tumulong si Fate sa pag-harvest ng mga ubas. Pinainom pa siya ng isa sa tauhan ng fresh na juice para daw makatulong sa pagod niya. Nagkwentuhan pa sila at sinabi nito na hindi daw sila sure na pupunta si Roxy dahil kakamete lang ng tatay nito, kaya tinanong ni Fate kung taon-taon ba itong tumutulong sa pag-harvest. Sinabi naman nito na maliban sa pagtulong sa field ay nag-hunt din ito ng mga monster, dahil kapag malapit na ang pag-harvest ng mga tanim, ay doon na rin maghahanap ng pagkain ang mga monster. Ang monster na sinasabi nito ay tinatawag na kobolds, na nagmula sa lambak sa norte. Bigla naman tumunog ang tiyan niya na tinawanan ng lalaki. Dahil mukhang nagutom daw ito sa pagtatrabaho, na tinawanan lang nila. Pero biglang sumingit si Espadakon at sinabi na mukhang kulang pa ang mga soul ng mga goblin na pinatay niya. Nang matapos ay sinabihan siya ni Roxy na mauna dahil may gagawin pa siya. Habang naglalakad siya ay may nakita siyang chicks na may dalang malaking weapon. Nang magkasalubong sila ay bigla siya nito tinawag at nang magkatinginan sila ay nagulat pa siya nang mapansin niya na magkatulad sila ng kulay ng mata pag nasa hunger boost siya. Sinubukan naman niya tignan ang stats nito pero wala lumalabas na pinagtaka niya. Tinignan siya nito at sinabi na napaaga siya. Nang tinanong niya para saan ito napaaga, ay sinabi lang nito na pumunta daw siya para mag-hunt ng kobolds, pero siya na daw bahala mag-hunt dito. Sinabi pa nito na may utang siya dito. Kaya magkikita pa sila ulit sa katuluyang umalis. Tinanong naman niya si Espadakon kung sino ito, pero maging ito ay walang idea kung sino ito. Dito sinabi ni Roxy na ang chicks na nakasalubong nila ay isang galyan. Sinabi naman ni Fate na akala niya na wasak na ang bansa ng Galia. Ayon kay Roxy yun din ang pagkakaalam niya. Sinabi pa nito na 4,000 years ago ang Galia ay may malakas na military power. Pero inatake ito ng napakaraming mga monster na kinawasak ng Galia at kinamete ng mga tao dito. Kaya ito daw ang unang pagkakataon na nakakita siya ng full-blooded na galyan. Habang pabalik sila ay tinanong ni Fate kung maging okay lang ba si Roxy na mag-hunt ng monster mag-isa. Sinabi naman nito na hindi daw siya mag-isa dahil may mga kasama siyang warrior at isa pa maging okay lang siya dahil isa siyang Holy Knight. Kinabukasan inatake ng mga kobolds ang taniman na sobrang kinagimbal ng lahat. Kaya naghanda sila Roxy at Fate kasama ang mga warrior na i-ambush ang mga monster. Pero habang nakatago sila ay nagulat sila nang may kasamang malaking monster ang kobolds. Napalunok naman si Fate nang makita ito. Ayon kay Espadakon ang ibig sabihin nito ay malapit na siya umabot sa limit niya.
Nalubhang pinag-alala niya dahil ayaw niya makita ni Roxy na nasa hunger boost siya. Nang tignan naman niya ang level ng monster ay nasa level 50 ito, at tinatawag na Crown Beast. Sinabi naman ni Espadakon na hindi daw normal na monster ang kaharap nila. Kaya napilitan silang bumalik at ipinaalam sa mga tao ang tungkol sa Crown Beast, na pinag-alala ng mga ito dahil impossible daw nila ito matalo. Pero kinalma ito ni Roxy at sinabi na siya daw mismo ang tatapes dito, at ibubuhos niya ang lahat ng power niya bilang Holy Knight para protektahan ang mga ito, na kinatuwa ng mga tao. Winarningan naman ni Espadakon si Fate na hindi kakayanin ni Roxy ang Crown Beast. Sinabihan naman ni Roxy ang mga warrior na sasama sa kanya na maghanda dahil kinabukasan na sila atake sa monster. Alanganin naman si Fate na umatake sa monster pero para daw sa mga tao at lalo na para kay Roxy ay kakayanin niya. Kaya kinagabihan ay pinuntahan niya kung nasan ang mga kobolds. At nakita niya na pinalibutan ng mga warrior na kobolds ang Crown Beast. Wala nang pinalagpas na oras si Fate at agad ginamit ang second form ni Espadakon at pinag-aatake ang mga kobolds. At bawat patay niya sa mga ito ay nag-level up ang stats niya. Ginamit pa ng Crown Beast na shield ang isa sa kobolds. Saka inutusan ng iba na umatake. Hinarap naman ito ni Fate gamit ang sword form ni Espadakon. Saka madaling tinapos ang mga ito. Nag-level up ulit siya pero hindi pa rin sapat. Inatake ni Fate ang kobolds at ang Crown Beast ng sabay. Napangisi pa siya dahil akala niya ay mapuruhan ito, pero nagulat siya nang madali lang sinalo ng kamay ng Crown Beast ang atake niya. Aatake sana si Fate pero nakita niya na atake din ang monster at winarningan siya ni Espadakon na ang skill na gagamitin nito ay Ruinous Strike, kaya daw nito durugin ang buto ng isang tao kahit may armor pa, kaya napaurong siya. Inatake naman siya ng monster na kinasugat niya, pero madali ding nag-heal. Inatake ulit siya nito na kinatalsik niya at nang hindi siya nakabangon ay inatake ulit siya ng monster pero bigla niyang pinutol kamay nito. Nagpanggap lang pala siya na wala ng malay. Umatake ulit ang monster na naiwasan niya pero nasipa pa rin siya nito. Nasaksak naman niya ito sa bibig tapos binigay ang 10% ng stats niya kay Espadakon para magamit ang first level hidden art nito. Nagtransform si Espadakon. Tinangkapan ng Crown Beast umatake pero wala itong laban sa lakas ng power ng weapon ni Fate, na tuluyang tumapos dito. Nang matapos ay sinabi ni Espadakon na malaking tulong ang health regen skill na nakuha niya sa Goblin King. Sinabi naman ni Fate na masyado overkill ang power ni Espadakon, dahil nawasak nito ang paligid. Bigla naman may naramdaman na hindi maganda si Fate. Ayon kay Espadakon na overload daw siya dahil first time niya na maka-absorb ng higher quality na soul. Sinabihan ito ni Espadakon na kayanin dahil mas matindi pa effect nito kesa sa starvation state. Napasigaw na lang ito sa sakit. Kinabukasan nang dumating ang grupo ni Roxy ay nakita nila na patay na ang mga kobolds at ang Crown Beast na kinabahala nila kung sino may gawa. Kumain naman sina Roxy kasama si Fate at pinag-usapan ang tungkol sa nangyari na pagpatay sa mga kobolds at ang pagkawasak ng maganda daw na tanawin. Hindi naman makatingin si Fate sa mga ito, at nag-sorry na lang sa isip niya. Ang duda naman ni Roxy na ang Gallian Chicks ang may gawa nito. Dahil mas malakas pa daw ito sa isang Holy Knight, na kina-relief ni Fate. Kinausap naman ng nanay ni Roxy si Fate para sabihin ito na manatili sa tabi ni Roxy at suportahan ito. Wala daw itong hinihingi kay Fate na maging Holy Knight siya, dahil ang kahalagahan ng isang tao ay nakadepende sa nilalaman ng puso nito, at ang kagustuhan na tulungan si Roxy, dahil ganun din daw siya. Nagmula din siya sa normal na pamilya at walang kahit anong skill, pero nagawa pa rin niya suportahan ang asawa niya. Inubo pa ito at sinabi na hindi na daw siya magtatagal sa mundo kaya gusto daw niya nakasama ni Fate si Roxy kapalit niya. Kaya pag-isipan daw nito, nang pabalik na sila sa capital ay iniisip pa rin niya ang sinabi ng nanay ni Roxy, dahil hindi niya alam kung karapat-dapat siya sa isang katulad ni Roxy na isang Holy Knight. Kinagabihan naghunting ulit siya ng mga monster, pero nagulat siya dahil hindi na sapat ang pumatay siya ng mga goblins, kaya nabahala siya dahil halos nasa limit na siya ng starvation state niya. At wala pang monster na mas malakas sa goblin sa paligid. Habang nagmamoment naman siya sa favorite na bar niya, ay dumating si AD, at sinabi na sasama daw ang Holy Knight na si Hado sa paghunting sa leech na tinatawag na corpse, na kinagulat ni Fate. Nag-usap pa ang mga ito at nabanggit pa ang pagpunta ng mga Holy Knight sa Gallia, na pinagtaka ni Fate dahil kakamitay pa lang ng tatay ni Roxy dun. Nabahala pa si AD na baka may masamang mangyari kay Roxy dahil galit ang Vlerek family sa pamilya ni Roxy. Pinatawag naman ang mga Holy Knight dahil sa magaganap na paglalakbay. Nang matapos ay agad na pumunta si Roxy sa puntod ng tatay niya para magsabi sa nalalapit niya pag-alis.
Kinumprante naman ni Fate si Roxy para sabihan ito na huwag tumuloy sa pagpunta sa Galia, dahil baka may masamang mangyari sa kanya. Pero sinabi ni Roxy na nag-decide na daw siya na pumunta, kaya wala nang nagawa si Fate para pigilan ito. Masaya naman nag-celebrate ang magkapatid na Vlerek na sina Raffle, Hado at Memel dahil tagumpay plano nila na ipasama si Roxy papunta sa Galia. Sinabihan naman ni Raffle si Hado na ito bahala na tumapos sa leech. Kinagabihan naman ay hinintay ni Fate ang grupo ni Hado. Ayun dito hindi niya mapipigilan ang pag-alis ni Roxy, pero pipigilan niya ang pang-aapi ng Vlerek trio sa mga tao. Sakto dumating na ang grupo ni Hado. Nag-volunteer naman ang mga kasama ni Hado na sila na daw tatapos sa tinatawag nilang corpse. Umatake ang mga ito pero binasek niya lang pagbubugbugin ang mga ito, na kinagulat ni Hado nang magtakbuhan ang iba pa niyang kasama. Nagtapang-tapangan pa siyang hinarap ni Hado. Kahit nanginginig na ito sa takot, hindi naman ito makapaniwala nang tinanggal niya ang maskara niya, dahil paano daw naging malakas ang mahinang katulad ni Fate. Sinabi naman niya na wala siyang dapat ipaliwanag dito, lalo pa nga itong nanginig sa takot, at sinabi na ang kinakalaban nito ay pangalawang anak ng Vlerek family, at isa ding Holy Knight, kaya sinabi ni Fate na ipakita nito ang lakas nito na pang Holy Knight level. Bago sila maglaban ay tinignan muna ni Fate ang stats ni Hado. At doon nakita niya ang special skill na kailangan para maging isang Holy Knight. Nainis pa siya dahil bakit sa katulad pa nito napunta ang special skill. Tinanong naman ni Fate si Espadakon kung kaya nito wasakin ng isang Holy Sword. Sinabi naman nito na impossible dahil mas malakas ng kunti ang Holy Sword sa kanya. Pero umatake lang siya kung paano niya gusto. Umatake na si Hado pero madaling naiwasan ni Fate. Sinabi pa niya na masyado daw matagal ang pag-deploy niya ng atake niya. Umatake ulit ito pero kinounter na ni Fate ang atake niya na kinaputol ng Holy Sword nito. Hindi naman ito makapaniwala na nabali ang Holy Sword nito. Binato naman ni Fate ang putol nitong espada sa lupa. Napaurong naman sa takot si Hado. Natamba pa ito sa bangkay ng goblin. Hinawakan ito ni Fate sa kwelyo saka naalala niya kung paano siya nito bugbugin dati. Pinaghahambalos niya ito sa mga puno na kinaputol ng mga ito. Nagmakaawa na ito na tumigil siya. Nalalo niyang kinagalit dahil naalala niya ang mga biktima nito. Saka pupunta daw sa delikadong lugar si Roxy dahil sa katulad nito. Sa sobrang galit niya dito ay hinagis niya ito sa ere saka ginamitan ng pinakamalakas na atake ng weapon niya. At pinag-atake ito. Nang bumagsak ito ay putol na kamay at mga paa nito. Hindi pa ito tinapos ni Fate dahil may gusto pa siyang malaman tungkol kay Roxy. Ayun dito sinabi daw ni Roxy sa harap ng hari, na handa nitong ialay ang buhay nito para sa kaligtasan ng kingdom nila. Dagdag pa nito na pwede niya ipakancel ang pagpunta ni Roxy sa Galia, basta hayaan lang siya ni Fate mabuhay. Pero tinutukan na siya ni Fate ng weapon, dahil ang pagtapos niya dito ay revenge sa mga ginawa nito sa kanya. Saka na ito tinuluyan. Matapos ay nag-level up na ulit siya ng husto at nakuha niya ang special skill ni Hado. At dahil doon ay qualified na siyang maging Holy Knight ayon kay Espadakon. Pero sinabi ni Fate na hindi siya matatanggap ng capital at ayaw rin niyang maging Holy Knight, dahil sa taas ng stats na nakuha ni Fate kay Hado ay nagka-access na siya sa second level ni Espadakon, kung saan nag-transform ang weapon niya sa tinatawag na Great Scythe. Pinaliwanag pa ni Espadakon na kaya nitong hiwain ang kahit ano. Naghanda naman si Roxy sa pag-alis niya papunta sa Galia. Nagpaalam na rin siya sa mga servant at kay Fate. Wala naman siya magawa kundi sabihan ito na mag-ingat saka na ito tuluyang umalis. May binigay naman na letter si Haro kay Fate. Ito daw ay recommendation sa isang Manor Lord, dahil dito ay hindi na siya makikita pa ng mga Vlereks. Sinabi naman ni Fate na hindi niya ito tatanggapin dahil magsimula na siyang maging warrior, kaya nag-ready na si Fate na umalis, dahil hindi daw niya mapigilan si Roxy ay susundan niya ito sa Galia. Nagpaalam na siya sa mga servant na kasamahan niya. Binigay na rin ni Haro ang sahod niya. Saka na siya naglakbay papuntang Galia, para protektahan si Roxy. Samantala may pa-speech pa si Roxy sa mga Holy Knight at Warrior na sasama sa pagpunta sa Galia, at ang mission nila ay tapusin ang Divine Dragon na nagising mula sa pagkakatulog nito sa loob ng isang millennium, para protektahan ang mga tao sa Royal Capital. Masaya pa siyang binati ng isa sa warrior na nagngangalang Miria. May lumapit pa sa kanilang nag-volunteer din daw na nagngangalang Mugan. Sumama daw ito dahil gusto niya ipaghigante ang tatay ni Roxy. Nagpasalamat naman si Roxy dito. At nagkasundo na silang tatlo. Samantala may isang researcher naman na nagngangalang Rain ang pinag-aaralan ang mga goblin na pinatay ni Fate at kung anong classing weapon ginamit niya. At nalaman agad nito na ang weapon na ginamit ni Fate ay isang black swords na isa sa mga weapon na tinatawag na Myrtle Sin.
Ang weapon daw na ito ay gawa sa material na kayang mag-manipulate ng magic sa mataas na level. Ayun pa dito gusto niya makita ang isa sa weapon na Myrtle Scene. Nakarating na si Fate sa Tephra, isang city ng mga merchant. Ayun pa kay Fate ay napadaan daw siya dito papunta sa capital 5 years ago. Sa kanya naalala na pinagbabato siya ng mga tao dito. Nagtanong naman siya sa isang matanda na may carriage kung papunta ito sa Galia. Sinabi naman nito na hindi muna daw dahil atakihin siya ng mga monster pag pumunta siya ng gabi, kaya bumalik siya kinabukasan. Kaya no choice siya kundi magstay ng gabi sa lugar, kaya sinabihan siya ni Espadacon na kumain muna at magtanong ng mga impormasyon tungkol sa Galia. Nasinang ayunan ni Fate, madami pa pinapabili si Espadacon na kailangan daw niya, katulad ng scabbard na nababagay sa kanya at magic crystal. Sa isang bar naman ay may nagmamakaawa na isang lalaki sa mga warrior na kailangan daw ng village niya ng tulong, pero nabwisit lang mga ito sa kanya at binanatan siya. Sakto naman dumating si Fate at inawat ito, pero nanlaban pa ang mga ito kaya nabugbog niya ang mga ito. Magpapasalamat pa sana ito nang bigla itong binati ni Fate, na kinagulat nito. Magkakilala pala sila dahil isa ito sa mga nambuli kay Fate nung bata pa siya, nung buhay pa ang tatay niya na isa ding warrior. Pero nang mamatay ito ay pinaalis na siya ng mga taga-village, dahil pinagstay lang daw sila ng village chief dahil sa skill ng tatay niya, pinagbabato pa siya ng mga ito para umalis siya. Nagmakaawa naman ang bully na nagngangalang Seth na tulungan ni Fate ang taga-village. Sumingit naman si Espadacon na tanggapin na niya dahil kailangan niya rin naman pakainin ang skill niya na gluttony. Natuwa naman ito nang tanggapin ang request nito. Sa isip naman ni Fate na hindi niya kinakaila na galit siya sa mga taga-village pero may mga memories din siya sa village kasama ang tatay niya. Sinalubong naman sila ng mga taga-village at nagalit pa ang mga ito dahil bakit daw niya dinala si Fate. Sinabi naman ni Seth na nakita niya mismo ang lakas ni Fate. Sinabi naman ng village chief na mag-hire na lang daw sila ng mas matino na warrior. Pero sinabi ng taga-village na may mga naririnig daw silang umiiyak sa forest. Kaya sinabi ng village chief na i-sacrifice daw nila si Fate sa mga monster. Nainis naman si Fate pero inawat ito ni Seth, saka ito na ang nagsorry para sa kawalang hiyaan ng tatay niya. Dinala siya ni Seth sa bahay nito. Natanong naman ni Fate kung nasan ang asawa niya. Sinabi naman nito wala na daw ito. Kinuwento naman ni Seth na nang bata pa siya akala niya tama lahat ng ginagawa ng tatay niya, pero simula nang magkaanak siya ay naisip niya na kailangan siyang umakto ng naayon para dito. Naalala naman ni Fate ang moments nila magtatay sa mga ito. Kaya tinanong na ni Fate kung ano nangyari sa village. Ayon kay Seth una daw umatake ang mga ito 1 month ago, kaya din daw ng mga ito lumipad. Naiiba daw ang mga ito sa mga monsters na nakaharap ng mga taga-village dati, kaya nag-decide sila na mag-hire ng mga warrior pero masyado daw pala mataas ang bayad sa mga ito. Habang nagkwento ito ay biglang kumulot siya ni Fate, kaya kumuha si Seth ng pagkain. Tinanong naman ni Fate si Espadacon kung alam niya ang monster na umaatake sa village. Ayun dito ito ay ang gargoyles. Matalino daw ang mga ito, dahil nagsisimula sila sa maliit na atake para malaman ang maging reaksyon ng mga tao, at pag nasa tamang oras na ay atakihin ng mga ito ang village ng buong puwersa. Lumapit naman ang anak ni Seth kay Fate at binigyan siya ng candy. Nakipaglaro na rin siya dito. Habang kumakain siya ay bigla siyang nawala ng malay na kinagulat ni Seth, kaya tinanong niya kung may hindi ito maganda na nakain. Pero sinabi ng bata na binigyan daw niya ng candy si Fate na binigay ng village chief sa kanya para ibigay kay Fate. Doon na-realize ni Seth na balak talaga nito sacrifice si Fate sa mga monster. Nagets naman ni Espadacon na ang binigay ng bata na candy ay may drug na pampatulog. Pilit naman ito ginigising ni Seth nang biglang nang umatake ang mga gargoyles sa village nila. Habang inaatake ng mga monster ang village ay pilit naman ginigising ni Espadacon si Fate. Gumagawa naman si Seth ng antidote at nang matapos ito ay agad niya ito pinainom kay Fate para mawala ang bisa ng pampatulog na nakain ito. Nang magising ito ay nabilib si Espadacon dahil marunong si Seth gumawa ng antidote. Nagsorry naman ito kay Fate dahil tatay niya ang may pakanan na pakainin siya ng pampatulog. Sinabihan ni Fate si Seth na huwag lumabas. Lumabas naman siya para tignan ang sitwasyon ng village at sobrang nagimbal siya na makita ang pagpatay ng mga monster sa mga taga-village. Inatake pa siya ng mga ito na agad niya iniwasan. Sinabi naman ni Espadacon na malaking problema pag patuloy sila inatake ng mga monster. Tinignan naman ni Fate ang stats ng gargoyles, at nakita niya na nasa level 27 ang mga ito, na may fireball na skill, kaya sinabi ni Espadacon na gamitin ni Fate ang Great Scythe, para i-counter ang skill ng mga ito. Nang nakapag-transform na si Espadacon ay agad kinounter ni Fate ang atake ng monster, pero nagulat siya dahil nahiwalang niya ito.
Kaya sinabi niya kay Espadakon na akala ba niya kaya nito hiwain ang kahit anong magic. Pinaliwanag naman nito na nahiwa nga nito ang magic pero ang apoy na dulot nito ay kasama lang sa nahiwa. Mukhang nagets din ng mga monster ang kakayahan ng weapon ni Fate, kaya nag-combine ng atake ang mga ito. Kinounter naman ito ni Fate at mala boomerang na tinapos ang mga monster, at dahil doon ay nag-level up siya, at nadagdagan na naman ang skill niya na Fireball. Dahil naubos niya na halos ang monster, ang natira na lang ay ang leader ng mga ito. Nang tignan ni Fate ang stats nito ay nasa level 47 ito. Bago pa siya nito maatake ay inunahan niya na ito at basic na tinapos. Nang matapos na ang laban ay tuluyan ng nawasak ang village. Sinabi pa ni Seth na kunti lang ang survivor sa kanila. Pati ang tatay niya ay kasama sa biktima ng mga monster. Tinignan naman ni Fate ang sitwasyon ng lupa. At sinabi niya na hindi na daw healthy ang lupa kaya hindi na ito pwede taniman pa. Tinanong siya ni Seth bakit nito pinili maging warrior. Pwede naman niya gamitin ang skill niya na identify para kumita. Pero sinabi ni Fate na wala daw siyang choice kundi lumaban. Sinabi naman ni Seth na maghanap daw siya ng trabaho sa town para sa anak niya. Nag-usap naman sila na dalawa lang at sinabi ni Seth na sapakin siya nito. Dahil gusto niya bayaran ang kasalanan niya kay Fate. Sinabi naman ni Espadakon na pagbigyan na niya ito para gumaan pakiramdam nito. Kaya ginawa naman ni Fate. Pero napalakas ang sapak niya dito. Nagpasalamat naman ito sa kanya. Saka sinabihan niya ito na maging isang mabuting ama. Pinuntahan naman ni Fate ang puntod ng magulang niya. Naisip pa niya na kahit wala na ang village ay hindi mawawala ang mga alaala niya dito kasama ang tatay niya. Samantala habang papunta si Fate sa sunod na city ay pinagsabihan siya ng matanda na sinakian niya. Dahil aantok-antok daw siya. Babayaran daw siya nito ng 3 gold coins para maging guard niya. Sinabi naman ni Fate na huwag itong mag-alala dahil kaya niya makipagsabayan sa laban sa isang rookie na Holy Knight, na kinatuwa nito, napatigil naman sila ng may hamarang sa kanilang mga bandido. Sinabi pa ng mga ito na kung gusto nila mabuhay ay iwan nila ang mga dala nila. Hinarap naman ito ni Fate. Nagulat naman siya nang biglang kumapit sa kanya ang umiiyak na matanda para iligtas niya. Sinabihan naman ito ni Fate na hindi siya makalaban pag hindi ito bumitaw. Atake na sana ang mga bandido nang biglang may bumagsak na weapon sa likod nila na kinatalsik ng mga ito. Alam naman ni Espadakon sino ang may-ari ng weapon. Dun niya nakita ang chicks na may dalang malaking weapon. Pinaalala pa nito ang utang niya dito dahil sa mga monster na kobolds. Saka sinabi sa matanda na kailangan daw niya ng masasakyan. Agad naman ito pinasakay dahil niligtas sila nito. Nagulat pa sila dahil halos matamba ang carriage dahil sa bigat ng weapon nito. Sinabihan naman nito ang weapon nito na tinawag nitong sloth na bumalik sa dati, kaya gumaan na ulit ito. Nagulat naman si Fate dahil alam nito ang skill niya. Sinabi naman nito na may skill din siya na deadly skin kaya malamang alam niya. Nagtaka pa ito dahil wala ito alam sa mga deadly skill, dapat pinaliwanag na daw ito ni Espadakon. Saka ito nagpakilala bilang Mine. Ang skill nito ay Wrath, kumulo naman ang tiyan nito kaya binigyan niya ito ng baon niyang jerky pero halos ubusin nito na kinagimbal niya. Sinabihan naman sila ng matanda na malapit na daw sila sa town. May isang babae naman na pinagtangka ang atakihin ng peking monster. Pero kunyari niligtas ito ng Holy Knight na nagpakilala bilang Rudolph. Ginagamit pa nito ang pagiging Holy Knight nito para mang chicks. Ayun naman sa matanda ay naghahanda daw ito para i-welcome ang team ni Roxy na papunta sa Galia. Nagulat pa si Fate dahil naunahan pa niya ang expedition team sa pagpunta sa town. Kinuha naman ni Mine ang bayad na para kay Fate dahil siya daw nagligtas dito. Nakatulog naman si Mine sa likod niya kaya no choice siya kundi buhatin ito para maghanap ng inn. Nagtaka pa si Fate dahil kilalang kilala ni Espadakon si Mine. Sinabihan naman siya ni Fate na huwag siya madaldal, dahil baka isipin ng mga tao na weirdo siya dahil nagsasalita siya mag-isa. May napansin naman si Fate na mga simbol sa batok ng mga tao sa town. Hinarang pa sila ng mga guard na pumasok sa isang lugar sa town. Napansin naman niya na iba ang mga simbol ng mga ito sa batok. Tinuro naman ng guard kung saan sila pwede kumuha ng matutuluyan, at nang pumunta sila sa lugar na tinuro nito ay napansin niya na may iba pang marka sa batok ang tao doon. Na pinagtaka niya, sinabi naman ni Espadakon na maaaring ito ay simbolo ng katayuan ng mga ito. Galit naman ang Holy Knight na si Rudolph sa mga nagpanggap na monster dahil ang purpose daw ng akto nila ay para ipakita ang pagiging superior nila kay Roxy. Tapos palpak pa. Saka tinapos ang mga ito, nang makahanap na sina Fate ng tutuluyan ay sinabi ni Espadakon na hindi siya makapaniwala na buhay pa si Mine, kaya tinanong ito ni Fate kung paano nito nakilala si Mine. Ayun dito lagi daw sila nagmi-meet dati pati ang weapon nito na sloth,
Katulad niya rin daw ito na isang mortal sin na weapon. Dito na rin pinaliwanag ni Espada-kun ang tungkol sa deadly sin na skill. Ang mga skill daw ay binubuo ng pride, envy, lust, sloth, greed, wrath at gluttony. Ayon pa dito, ito daw ay mga skill na bunga ng pag-defy sa batas ng God, kaya tinawag itong deadly sin at mortal sin, at ang pinakamakasalanan na skill ay gluttony dahil may kakayahan itong i-overturn ang leveling ng divine system. Sinabi naman ni Fate na kaya pala pag nakatikim ng soul ang may skill ng gluttony ay hindi na ito pwede tumigil. Parusa pala ito. Nainis naman si Fate dahil nabully daw siya dahil sa skill niya. Tapos ngayon na may kakayahan na siya, hindi naman siya pwede tumigil pumatay para makasurvive siya. Sinabihan naman ito ni Espada-kun na huwag magpadala sa emotion niya dahil baka ma-takeover siya ng skill niya na gluttony, kaya kailangan daw niyang lumakas para labanan ito. Kinagabihan ay naghunting ulit sila. Sinabihan naman ito ni Espada-kun na huwag masyado busugin ang skill niya. May mga lumabas naman na mga sandman. Pinagpraktisan naman ito ni Fate sa bago niyang skill na fireball. Pag-atake niya dito ay halos nag-activate ang hunger boost niya, kaya sinabihan ito ni Espada-kun na tiisin niya lang. Dahil kailangan niyang labanan ang skill niya para hindi siya nito tuluyang makontrol. Nang magising naman si Mine ay may nakita siyang quest na naka-frame, at ayun dito kung sino makatalo sa Sandman ay magkakaroon ng reward, na nagpa-interes dito. Habang si Fate ay tinatapos na ang mga Sandman, may naamoy naman siya na Crown Beast, may inaatake pa lang itong mga warrior. Kinalaban naman ito ni Fate. Tinignan niya pa ang level nito na nasa 6 na po, at dahil hindi tumetalab dito ang mga weapon niya ay ginamit niya ang great side niya para atakihin ito, at nang mahulog ang core nito ay nag-transform ulit weapon niya at inatake ang core nito. Nang matapos ay nakuha na rin niya ang skill ng Crown Beast na Sandstorm. Nabilib naman ang mga warrior na nakakita ng paglaban niya sa monster, saka ito nagpasalamat sa pagligtas ni Fate sa kanila. Nang makabalik siya sa inn ay sobrang nagulat siya nang makita na naka-underwear lang si Mine, pero wala lang dito na nakita siya ni Fate. Paalis sana si Mine para mag-hunting ng sand golem, pero nang sinabi ni Fate na tinapos na niya ito, ay galit na galit ito. Kaya para kumalma ito ay sinabi ni Fate na hati sila sa reward. Nang kunin na nila ang reward ay nagtaka si Mine bakit ito may suot na mask. Sinabi naman ni Fate na ang alam ng mga tao ang tumalo sa sand golem ay ang katauhan niya bilang corpse. Bigla naman dumating si Rudolph para makita kung sino tumalo sa sand golem. Sa kapuwersahan siyang kinukuha para mag-serve dito. Nilapitan naman ito ni Mine para sabihin na sa kanya si Fate. Nagsasalita pa ito at tinawag na bata si Mine, kaya junumbag niya ito na kinatalsik nito, kaya napilitan tumakas sina Fate sa town. Naabutan naman nila ang matanda para makisakay ulit dito. Habang naglalakbay sila ay pinansin niya ang pagiging matako ni Mine. Pero sinabi nito na malakas daw makaburn ng calories ang rage kaya kailangan niya kumain palagi, kaya natanong ni Fate kung saan daw napupunta ang kinakain nito, na kinagalit ni Mine at inactivate ang power nito. Tinangkapan niya ito pakalmayan, pero tuluyan ng bumigat ang weapon ni Mine na kinasira ng sinasakyan nila. Todo sorry naman si Fate sa may-ari ng karawahe na sinakiyan nila, pero sinabi nito na okay lang basta bayaran siya nito ng extra para sa pag-aayos nito. Hinanap naman niya si Mine at nakita niya ito na papunta sa isang village, kaya sinundan niya na lang ito. Napansin naman niya na kahit malapit sa Galia ang village ay payapa ang lugar. Sinabi naman ni Espada-kun na sigurado siya na may malakas na nagpoprotekta sa village. Ayun dito based daw sa castle ang lugar ay ang Hausen. May nakita naman sila isang matandang lalaki at tinanong ito kung nasan ang mayor ng village. Tumayo naman ito at sinabi na siya ang village chief sa lugar. Nang makita nila ang espada nito ay na-realize nila na isa itong Holy Knight, at ito ang nagprotekte sa town. Sinabi naman nito na kung gusto ni Fate magstay sa village ay maglaban muna sila. Tinangkapan ni Fate na gamitan ito ng identify pero nahulaan agad nito ang gagawin niya. Sinabi pa nito na nasa level 1 lang siya pero nasa 2 million ang stats niya. Nagtaka naman siya kung kailan siya nito ginamitan ng identify skill. Tinanggap naman ni Al ang hamon nito at naglaban sila. Pero binasek lang siya nito na bitawan niya pa si Espada-kun, na kinainis nito, dahil natalo siya akala niya hindi na siya nito papayagan magstay sa village, pero sinabi nito na welcome daw siya na magstay pero ang kapalit ay papayag si Fate na e-train niya ito. Nang tinanong ni Fate kung bakit, trip niya lang daw. Duda naman sila dito kaya tinangka niya gamitin ito ng identify pero bigla nito sinabi na hindi daw alam ni Fate kung paano e-counter ang identify skill, hindi rin niya daw nagagamit ng husto ang skill niya. At pansin din niya na hindi sanay ang katawan niya sa lakas niya. Dagdag pa nito na ang paraan ng paglaban niya ay effective sa mga monster pero hindi sa tao. Na kinagulat ni Fate,
Wala naman daw mawawala sa kanya pag pumayag siya. Pero duda pa rin si Espadakun dito. Pero sinabi dito ni Fate na hindi araw-araw may Holy Night na mag-offer na e-train siya. Kaya pumayag na siya. Nagpakilala naman ito bilang Aaron Barbetos. Sakto naman dumating si Mine at nang tignan ito ni Aaron ay alam agad nito na malakas si Mine. Magsisimula ang training nila Fate sa hand-to-hand combat. Ayon kay Aaron ito daw ang best na paraan para makontrol niya ang stats niya. Tinuruan siya nito ng tamang forma para umataki. Saka na sila nagsimula. At napansin nga niya na mas nakakakilos siya ng maayos pag kinokontrol niya stats niya. Bigla naman umataki ang gluttony skill niya. Napansin pa ni Aaron na nag-iba ang kulay ng mata niya. Inatake niya si Aaron at napansin nito na mas gumanda ang moves ni Fate, na sinang-ayunan ni Espadakun dahil kahit na malapit na siya sa limit niya, ay nakokontrol pa rin niya ito. Nang matapos sila ay may naamoy na monster si Fate na nagmumula sa castle. Nagulat naman siya nang pagpasok niya ay nakita nila si Mine na pinagkakain na ang mga pagkain sa bahay ni Aaron. Sinabi na lang nito na okay lang manghingi na lang siya ng pagkain sa kapitbahay. Nainis naman si Fate dahil nagugutom na siya, kaya ginantihan niya ito. Habang pabalik si Aaron ay napatingin ito sa castle, at may nilabas na dagger. Nakita naman ni Fate ang family portrait ni Aaron, dun nila na-realize na kaya siya gusto nito e-train ay dahil kamukha niya ang anak nitong lalaki. Inis na inis naman si Mine nang makita na may mga drawing siya sa mukha. Nagpatuloy sila sa pag-training at pinagamit siya nito ng wooden stick, at nabilib ito sa kanya dahil naiwasan niya na mabali ang stick, at nakontrol din niya ang stats niya. Nagpasalamat naman si Fate dito. Bigla pa sumingit si Mine at bilang reward ay dinurawingan din niya si Fate sa mukha. Kinagabihan habang kumakain sila ay nabanggit ni Mine na wala daw siyang panlasa. Ayun daw ang consequence ng skill niya. Napansin naman ni Fate na nakatingin si Aaron sa castle, kaya tinanong niya kung ano meron dun. Ayon kay Aaron siya daw may-ari ng castle 15 years ago. Umalis daw siya para sa isang mission. At sinamantala iyon ng mga monster at inatake ang castle niya. Pilit na pinurotektahan ng anak niya na si Luke at ng ibang knight ang castle pero hindi nila kinaya dahil ang kalaban nila ay isang crowned beast. At simula noon ang may-ari na ng castle ay ang Genesis of Death na isang Lich Lord. Hanggang ngayon daw ay hawak pa rin ito ang pamilya niya. Bigla naman umatake ang hunger boost ni Fate, kaya pupunta na sana siya sa castle pero dumating si Aaron at sinabi na sasama daw siya para harapin ang nakaraan niya. Sinabi naman ni Mine na siya bahala magbantay sa village kapalit ng 50 coins gold. Inatake ni Fate ang mga guards sa castle. Nang makapasok sila ay may mga lumabas pang mga skeleton na kalaban na binibasic lang nila. Sobrang nagulat pa sila nang makita na buhay ang mag-ina ni Aaron pati ang mga servant. Nilapitan ito ni Aaron at kinausap siya ng mga ito na parang buhay talaga sila. Pero sinabi ni Espadakun na illusion lang daw ang mga ito. Bigla naman inatake ni Luke si Aaron pero nasalag niya ito gamit ang dagger na dala niya. Madami pa itong sinasabi na paninisi kay Aaron. Dahil kung hindi daw ito umalis ay hindi sila mamamatay. Gusto sana tumulong ni Fate pero winarningan siya ni Espadakun na anumang soul na ma-absorb ng gluttony skill niya ay matatrap na at kahit kailan ay hindi na sila makakapass on sa kabilang buhay. Kaya sinabi ni Al na hindi niya pwede gawin sa mga ito. Kaya si Aaron ang humarap sa pamilya niya. Habang hinanap naman ni Fate ang Lich Lord, nang makita niya ito ay agad niya ito inatake sa tinataguan nito. Nang tuluyan itong lumabas ay tinignan niya ang stats nito na napakataas. Inatake siya nito pero nasalag niya. Sabay nag-counter-attack dito. Nahirapan naman siya umatake ulit dahil gumagamit ito ng bangkay bilang proteksyon, kaya walang magawa si Fate sa mga ito. Sakto naman dumating si Aaron at pinatumba ang mga ito. Ayun dito hiniwan niya mga tendons ng mga ito para hindi sila makakilos. Naalala naman ni Aaron ang huling pagkikita nila ng mag-ina niya bago siya umalis. Inactivate niya ang Holy Sword niya para e-purify ang mga ito, pero hindi sapat ang lakas niya kaya ginamit ni Fate ang espada ng anak ni Aaron at sanib puwersa nilang pinurify ang Lich Lord. Dahil nakalaya na ang pamilya ni Aaron sa Lich Lord ay nagpakita ang soul ng mga ito sa kanila. At sinabi ni Luke na walang kasalanan si Aaron sa nangyari sa kanila. Sinabi pa ng asawa nito na naligtas na niya ang mga ito. Humingi naman si Aaron ng tawad. Pero sinabi ni Luke na okay na sila. Kaya lagi daw nito gawin ang tama. At nabigay na rin ni Aaron ang souvenir niya kay Luke na dagger. Na kinatuwa nito. Habang nag-moments ang mga ito, ay gusto pa sumingit ng Lich Lord. Pero tinuluyan na ito ni Fate. Sinabi pa niya na wala dapat makialam sa moments ng mga ito. At nang mawala na ang mga ito ay bumalik na sa normal ang castle. Nagulat naman si Fate nang sinabi ni Aaron na nalagpasan daw nito ang limit nito. Ayun pa dito baka dahil nagsanib puwersa sila sa laban.
Sinabi naman ni Espadacon na possible iyon basta inaccept ni Fate ang kakayahan ng tao na kasanib puwersa nito, pero hindi pa tapos ang laban, may mga monster pa na naghihintay sa kanila. Pagbalik nila sa village ay naghihintay na si Mine at binigay na ni Aaron ang pinangako niyang 50 gold coins. Naalala din ni Aaron na nakita na niya ito 50 years ago nang may umataking mga monster sa village, at hindi daw ito nagbago. Isa daw itong totoong warrior. Sinabi naman nito na magiging kasing lakas niya rin ito basta mag-training siya sa loob ng 1,000 years, pero sinabi niya na may limit nga pala ang buhay ng tao. Kaya nang tinanong ni Aaron kung ano si Mine, ay sinabi niya na isang phantom na hindi pwede mamatay. Napansin naman ni Aaron na bumalik na sa normal mata ni Fate, kaya sinabi niya dito na may condition daw siya na kailangan niyang pumatay ng monster palagi. Sinabi pa nito na pag natapos na daw ito sa gusto nitong gawin ay bumalik ito sa village, dahil may importante siyang sasabihin dito. Samantala sa capital naman ay tuwang-tuwa si Memel nang pinakita ni Ruffle ang Philosopher's Stone, na kayang gamutin ang anumang sakit at sugat. Sobrang nagulat naman ito nang i-report ng isang butler na patay na si Hado, at ang hinahunting nila na tinatawag na corpse ay hindi isang monster, kundi isang warrior na kinagalit ni Ruffle. Habang nagbibiyahe si Fate kasama si Mine ay nagreklamo na naman ito dahil inuubos na naman ito ang pabaon sa kanila ni Aaron na pagkain. Binigyan naman siya nito kaya huwag na daw siya magalit. Kinain naman niya ito. Saka ito natulog sa kandungan niya nang mabusog ito. Tinanong naman niya bakit niya ginawa tulugan ang hita niya. Sinabi naman ito na matigas daw mahiga sa upuan ng carriage. Natuwa naman si Fate nang makita natulog na ito dahil parang bata ito pag natutulog. Pero naalala din niya sinabi nito na isa daw siyang ghost na hindi pwede mamatay. At meron pa daw siyang dapat gawin. Tinanong naman niya kay Espadacon kung ano ang kalaban ni Mine, pero hindi siya sinagot nito. Ang sinabi lang nito ay pag sinamahan niya si Mine ay malalaman niya, pero huwag daw siya masyado ma-involve. Kaya nasabi na lang ni Fate na mukhang malaking problema kakaharapin nila. Sakto naman dumating sina Roxy sa Hausen. Sobrang nabilib naman sila sa ganda ng Castle Hausen. Sinabi pa ni Roxy na dati daw ang nakatira dito ay si Aaron Barbatos, pero ngayon sinakop na ito ng isang crowned beast na tinatawag na Leech Lord, pero nang lapitan nila ito ay wala ng mga monster at mukhang lumang castle na lang ito. Ayon naman kay Mugen mukhang natalo na ang Leech Lord, sinalubong naman sila ni Aaron. Sinabi naman ni Miriam na akala niya nag-retired na ito kaya tinawanan lang ito ni Aaron. Nagbigay galang naman si Mugen kay Aaron, dahil isang malaking karangalan daw na makilala si Aaron, ang tinatawag na Sword Saint ng Barbatos, isa sa 5 great houses. Magpapakilala pa sana si Roxy dito pero nakilala na ito ni Aaron. Ayon dito nakilala niya mga magulang ni Roxy at siya din nagbigay ng pangalan dito. Nakinagulat niya dahil hindi daw nakwento ng magulang niya. Sinabi naman ni Mugen na malaking karangalan na maging ninong ang isang hero na katulad ni Aaron, na sinang ayunan ni Roxy. Sinabi naman ni Aaron isa siyang former hero, saka sinabi alam naman siguro ni Roxy ang dahilan ng pag-retired niya, nang mawala daw ang mga taong gusto niya protektahan ay nawalan na rin siya ng rason para lumaban. Sinabi naman ni Roxy mukhang natalo na niya ang Leech Lord, hindi niya ito natalo mag-isa sagot ni Aaron, may tumulong sa kanya kaya niya ito natalo ng tuluyan. Sumingit naman si Mugen na mukhang malakas daw ang warrior na nakasama ni Aaron lumaban dahil natalo nito ang crowned monster. Tinanong pa ni Miria kung nasa na ang warrior, dahil gusto niya ito makilala, pero sinabi niya na umalis na daw ito, kaya tinanong na lang ni Roxy pangalan nito. Kailangan daw niya i-report sa capital na natalo na ang Leech Lord sa Hausen, pero sinabi nito na hindi niya pwede sabihin. Bago pala umalis si Fate ay sinabi niya kay Aaron na pag may nagtanong kung sino siya ay huwag niya sabihin pangalan niya, kaya nag-sorry na lang siya kay Roxy dahil iyon daw ang request ng warrior. Naintindihan naman ni Roxy ang situation. Aalis na sana siya nang tinanong niya kung pupunta sa Galia si Roxy dahil sa Vlerek family, pero sinabi ni Roxy na nag-volunteer daw siya dahil gusto niya protektahan ang mga tao. Nagulat pa si Aaron nang malaman na patay na ang tatay niya, kaya inalok nito si Roxy kung papayag ito na e-training niya ito. Agad naman ito pumayag, kaya habang nag-training sila ni Roxy ay natulong sila Mugen sa mga taga-village. Nakarating naman sila sa destinasyon ni Mine, tinanong naman ni Fate kung ano ang lugar. Dito daw siya pinanganak sagot nito, na kinagulat niya, kinuha daw siya sa Imperial Capital bata pa lang siya kaya wala siya matandaan tungkol sa lugar, pero importante pa rin ang lugar sa kanya. Sinabi naman ni Fate na sa pagkakaalam niya nasira ang Galia 4,000 years ago, pero hindi siya sinagot nito. Nagulat pa si Fate nang may makita silang malaking kakon. Sinabi naman ni Espadacon na hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Nang tinanong ni Fate kung ano ito ay tinawag ito ni Espadacon na Chimera.
isang military weapon ng Gallian na ginawa noon. Ginawa daw ito sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga monster bilang core nito. Ito daw ang greatest failure ng Gallia. Ang pagkakaalam pa ni Espada Kun ay deactivated na ang mga ito. Ayon naman kay Mine dito ni Fate babayaran ang utang niya. Sinabi naman niya na ibig sabihin kailangan nilang talunin ang Chimera. Nang tignan niya ang stats nito ay nagtaka siya dahil error ang nakalagay sa skill nito. Ayon naman kay Espada Kun unstable daw ito dahil artificial na pinagsama-sama ang mga monster skill dito. Ayon naman kay Mind Baby pa lang daw ito kaya posibleng matalo nila ito. Tinanong naman ni Fate kung ano gagawin niya para makatulong. Sinabi naman ni Mind na hanggat may soul ito ay kahit ilang beses nila ito talunin ay hindi ito mamamatay. Dun na gets ni Fate na kaya siya kailangan nito dahil kumakain siya ng soul, na sinang ayunan ni Mind. Dagdag pa nito ang pinaka-sinful na power sa deadly scene ay ang gluttony, saka bigla inatake ang kakon. Nagulat naman si Fate nang magising ang Chimera dahil may human sa dibdib nito at parehas pa sila ng mata nito. Winarningan naman siya ni Espada Kun na huwag tumingin dito dahil hindi siya makakapokus sa laban. Tinanong naman ni Fate kung ano ito. Ayun dito ito daw ang core ng Chimera. Kailangan daw ni Fate na ibigay ang final blow sa core nito. Pero nag-alangan si Fate dahil pag kinain niya soul nito ay magsasuffer ito sa eternal hell. Sinabi naman ni Mine na huwag magpadala sa itsura nito dahil isa itong monster na mukha lang tao. Kaya kailangan nilang talunin ito. Inatake sila nito na nag-cause ng paglabas ng lava. Sinabi naman ni Fate na mag-transform si Espada Kun sa black side, pero sinabi nito na indirect result daw ang lava ng magic attack kaya hindi niya ito mahihiwa. Kaya ginamit ni Mine ang weapon niya para i-counter ang lava at bumalik ito sa Chimera. Na kinabilib ni Fate, sinabi naman ni Mine na maghiwalay sila. Saka umatake si Mine habang si Fate ay ginamit ang weapon niya para atakihin ang Chimera. Natuwa pa siya dahil effective dito ang petrification arrow niya. Pero sinabihan ito ni Espada Kun na huwag agad mag-celebrate, doon pinakita na nag-heal ito. Ayon kay Espada Kun meron daw itong regeneration ability. Ginawa daw ito para lumaban ng walang hanggan mag-isa, kaya natanong ni Fate kung paano nila ito matatalo. Nagpatuloy naman sa pag-atake si Mine at napansin niya pa na mas lumakas ito. Ayon naman kay Espada Kun habang patuloy nito ginagamit ang weapon nito na sloth ay lalo ito lumalakas at bumibigat, pero mas mahirap din itong gamitin. Sumigaw naman ang Chimera at ayon kay Mine ay sinusubukan nito mag-evolve. Nagulat pa si Fate nang makita na nag-transform ito at nagkaroon pa ng pakpak. Bigla naman naalala ni Fate si Roxy kay Mine, dahil pinoprotektahan na naman siya. Paano niya masasabi na tutulungan si Roxy kung lagi siyang pinoprotektahan ng iba? Kaya nag-decide siya na magbago at maging mas makapangyarihan. Kaya sinabi niya kay Mine na i-activate niya ang half-starvation mode niya. Pero winarningan siya ni Mine na kapag nagkamali siya ay kakainin siya ng skill niya na gluttony. Sinabi naman ni Fate na alam niya pero ito lang ang paraan para makalaban siya. Kaya inactivate niya ito at pilit na nilabanan na tuluyan na lumabas ang skill niya na gluttony. Inatake naman sila ng Chimera na agad na nasalag ni Mine gamit ang weapon niya. Tagumpay naman na control ni Fate ang half-starvation mode niya. Inatake naman sila ulit nito na madali lang nila iniwasan. Ginamit ni Fate ang first form ni Espada Kun at sinamahan ng petrification skill niya at inatake ang Chimera. Saka naman ito inatake ni Mine. Sinabihan naman ito ni Espada Kun na umatake ulit bago pa ito mag-regenerate. Pero bago pa niya maatake ay binalutan nito ang sarili nito ng barrier, kaya ginamit ni Fate ang black sides, pero nang lapitan niya ito ay na-realize niya na hindi ito kaya hiwain ng black sides, kaya sinabi ni Espada Kun na hanapin nito ang flow ng mana at atakihin ang weak points nito. Nang makita niya ito ay agad niya inatake na kinabasag ng barrier. Napaurong naman si Fate nang tumingin ito sa kanya, kaya nakalipad ito at tinangka tumakas. Nagulat naman si Fate nang dumyugo ang mata niya. Sinabi naman ni Espada Kun na nawawala na ang effect ng half-starvation mode niya, kaya pinasakay siya ni Mine sa weapon niya, saka siya nito hinagis sa ere. Nag-transform naman ang black side sa second phase nito. Sinabi pa ni Espada Kun na ang target nila ay ang center ng mana. Nang makalapit siya dito ay inactivate nito ang barrier nito at balak na sunugin ang sarili kasama sila. Kaya bago pa sila nito tuluyang masunog ay bong lakas na niya ito inatake. Nagkatinginan naman sila nito at nakita niya ang past nito kasama si Mine. Dahil natalo na niya ito ay nakuha niya ang skill nito. Sinabi pa niya na hindi daw siya nakarandam ng excitement nang matalo niya ito. Ayon naman kay Espada Kun dahil kahit na inferior version ito ay parang kinain na rin niya ang soul ng kadugo niya. Ginawa naman ito ni Mine ng libingan. Tinanong naman ito ni Fate kung kilala niya ito. Sinabi naman ni Mine na nakalimutan na daw niya ang mga nangyari noon.
Pero ang alam niya pag naging kay Mira ang mga ito ay dapat nila talunin, dahil pag hindi ay marami mamamatay. Humingi naman ng pabor si Fate, na kapag nawala na siya sa sarili niya ay tapusin siya ni Mine, dahil ito lang ang makakagawa nun pag nag-berserk na siya. Nagulat naman siya nang yakapin siya nito saka pumayag sa pabor na hinihingi niya, dahil tapos na ang laban ay sinabi ni Fate na pupunta siya sa Babylon, saka tinanong si Mine kung saan siya pupunta. Sinabi nito na may gagawin pa daw siya. May pa-comment pa ito na bago pa sila magkita ay duda niya patay na si Fate. Dun pinakita na in-unleash niya ang third stage ni Espadakon, ang Magic Shield, dahil sa ginawa niya ay ni-reset din niya ang stats niya, at ginawa niya iyon sa pinakadelikadong lugar. Kaya humiling siya na samahan siya nito para maibalik niya ang stats niya. Kaya tinanong siya nito kung magkano ibabayad niya. Napa-comment na lang si Fate na masyado daw itong greedy. Masaya naman si Fate nang makarating sa Babylon. Ayon pa kay Fate ang wall ang nagsisilbing proteksyon ng kingdom laban sa mga Galia monster. Napansin pa ni Fate na maraming alam si Espadakon sa Babylon. Ayon naman dito nakarating na daw ito sa Babylon dati kasama ang wielder niya. Tinanong pa ni Fate kung may deadly sin skill din ito. Sinabi naman ito na meron daw pero namatay din ito agad, dahil ang buhay ng tao ay napakabilis lang. Dito din niya nalaman na hindi nasa Syra ang mga weapon na deadly sin. Nang makapasok na siya sa Babylon ay nagulat siya sa taas ng presyo ng bilihin. Sakto pa ay may parade para sa bagong lord na nagmula sa capital at nang tignan niya ay si Roxy ito. Nagulat naman si Fate nang may naramdaman siya sa likod niya. Pero nang tignan niya ay wala naman. Saka pinakita ang isang babae na nagsabi na kailangan mamatay ni Roxy sa Babylon. Ayon kay Fate marami daw nag-ipon na mga warrior sa Babylon, mga mercenaries, former Holy Knight at mga tao na may galit sa mga Holy Knights. Sumingit naman si Espadakon at sinabi na basta malakas daw ang isang warrior anuman ang kasalanan nito ay papatawarin sa Babylon. Sinabi naman ni Fate na ibig sabihin kailangan nila lahat ng tulong para lumaban sa mga monsters, kaya perfect ang lugar para sa kanya. Winekam naman ang Holy Knight na si Northern Alistair si Roxy. Ayon pa dito isang karangalan ang pagsilbihan ang tagapagmana ng isa sa 5 great families. Dito napag-alaman na ang dating responsible sa Babylon Order ay ang tatay ni Roxy. Nagulat naman siya nang nag-sorry si Alistair dahil hindi niya nailigtas ang tatay niya, kahit nakasama siya nito, pero sinabi lang ni Roxy na nagpunta daw siya para protektahan ang Galia laban sa mga monster, kaya nagkasundo na sila. Napa-comment naman si Miriam na mapang-akit daw ang tingin ni Alistair kay Roxy. Tinangkapan ito mamigitan sa dalawa pero pinigilan ito ni Mugan, dahil pag binuwisit daw niya ang isang Holy Knight ay katapusan na niya. Tumigil lang si Miriam nang sinabi ni Roxy na mag-ikot sila sa town. Na-stress naman si Fate dahil sa mahal ng bilihin at hotel sa Babylon. Nag-moment pa ito nang biglang sinabi ni Espadakon na tumingin siya sa kaliwa niya. Paglingon niya ay nasa shop sila ng isang blacksmith, at mula sa naka-display ay nagustuhan ni Espadakon ang scabbard. Tinatawag daw siya nito, pero sinabi ni Fate na mukhang mamahalin ito. Napa-comment naman ito na huwag daw masyado kuripot si Fate, dahil pwede naman siya mag-hunt ng monsters para sa pera. Bigla naman lumabas ang may-ari ng shop at nilapitan si Fate na kinagulat niya, at tinignan ang mga damage sa suot niya, at alam agad nito kung saan nanggaling ang mga damage, na kinabilib ni Espadakon. Pwede daw nila ito pagkatiwalaan kaya bilhin na nila ang scabbard dito. Tinanong naman ni Fate kung magkano ang scabbard na naka-display. Pero ayun dito display model lang daw iyon. Saka sinabi na kung gusto daw nito ay gagawa siya ng scabbard na babagay sa espada niya. Pinakita naman niya ang espada niya dito, na sobrang kinabilib nito dahil first time daw niya nakakita ng ganong classing one-handed sword. Tuwang-tuwa naman si Espadakon sa papuri na binigay ng blacksmith. Saka sinabi nito na kung naghahanap daw ito ng scabbard na babagay dito ay magbabayad siya ng 500 gold coins, na kinagulat niya sabay takbo palayo sa shop. Sinabi naman ni Espadakon na kailangan nila mag-ipon. Nainis naman si Fate dahil sa halagang 500 golds ay parang nanakawan na siya. Ayun pa dito masyado mahal ang lahat sa Babylon, kaya hindi nila ito kaya bilhin. Dapat daw unahin nila ang pang-araw-araw na gastusin nila. Bigla naman may tumawag sa kanya na grupo ng mga warrior, at niyaya siyang sumama sa kanila, pero sinabi ni Fate na wala siya balak sumama sa kahit sino para mag-hunt. Tinignan naman ito ang suot niya. Sabay sorry dahil akala isa siyang ex-knights, mukha daw kasi ewan ang suot niya kaya akala nila patsu-patsu lang siya na warrior. Saka na umalis ang mga ito. Sinabi naman ni Espada na kung maayos lang pormahan niya wala sana nang haharas na mga mukhang goons sa kanya, na sinang ayunan ni Fate, dahil ang pananamit ay paraan din ng defense sa Babylon, kaya sinabi ni Fate na kung may susuotan sila na bagong gear ay dapat astig na.
na kinatuwa ni Espadakon. Kaya umalis na sila para maghunt ng mga monster, para magkapera. Pagdating nila sa border ng Galia, ay may naamoy na hindi maganda si Fate. Ayon naman kay Espadakon, nakakalat daw kasi ang mga patay na monster sa paligid. Nagulat pa siya dahil may mga pores sa paligid na nagmula sa mga lumot, may kunting toxic daw itong dala. Nainis naman si Fate dahil dapat daw winarningan na siya nito agad. Sinabi naman ni Espadakon na pag napunta ang pores sa baga niya ay tutubuan ng lumot ang baga niya. Habang naglalakad si Fate ay winarningan siya ni Espadakon sa parating na mga orc. Ayon pa dito, braso pa lang ng mga ito ay weapon na. Matatalino daw ang mga ito, kaya gagamit ang mga ito ng coordinated na mga attack. Isipin daw ni Fate na kumekalaban siya ng human. Naghanda naman si Fate at sinabi na magagamit na rin daw niya ang mga itinuro sa kanya ni Aaron. Pero bago pa niya harapin ang mga orc ay may mga dumating na warriors at pinag-atake ang mga ito. Nainis naman si Espadakon dahil dapat unahan na niya ang mga warriors dahil kailangan nila bumili ng scabbard. Sakto naman may dumating pang isang grupo ng mga orc, kaya iyon ang hinarap ni Fate. Pina na siya ng mga ito, kaya ginamit niya ang bagong form ni Espadakon na shield, na kayang i-block lahat ng physical at magic attack. Hindi naman alam ni Fate kung paano umatake gamit ang shield, kaya sinabi ni Espadakon na sumugod lang daw siya para malaman niya kung bakit malaki ang shield na form niya. Kaya sumugod siya at lahat ng mga atake ng mga orc ay nasa salag ng shield, at lahat ng tamaan ng shield ay tapos din, na kinabilib ni Fate. Nagpatuloy pa sa pag-atake si Fate at tinapos lahat ng orc, at dahil doon basic na nag-level up si Fate at nakakuha din ng mga bagong skill. Napansin naman ni Fate na hindi nag-react ang gluttony skill niya kahit marami siyang soul na inabsorb. Sinabi naman ni Espadakon na tumahimik ang gluttony skill niya simula nang matalo niya ang Haniel. Naisip naman ni Fate na baka dahil sa training niya kay Aaron, na sinang-ayunan ni Espadakon. Sa kanya sinabihan si Fate na kunin ang mga tenga ng orc para makabalik na sila sa town. Nagulat naman ang mga warriors dahil sa dami ng dala niyang tenga ng orcs. Nagalit naman ang mga kasabay niya na mga warriors dahil ninakaw daw niya mga loot nila. Kukunin pa sana nito ang mga bag ng tenga ng orc, pero pinigilan siya ni Fate, at dahil bida-bida ito ay sinampolan niya ito. Nagalit naman mga kasama nito at tinangka patanggalin ang mask niya kaya binalibag niya ito. Saka na siya inatake ng mga ito pero binasek lang niya ang mga ito. Saka na niya kinuha ang bayad para sa mga loot niya. Dumating naman si Roxy kasama sina Miria at Mugan at kinumpronte siya tungkol sa mga nagtalsikan ng mga warriors. Pinaliwanag naman niya na ang mga ito ang umatake sa kanya. Sinabi naman ni Miria na tugma daw ang sinabi ni Fate sa mga sinasabi ng mga witness. Dahil si Roxy ang responsable sa order sa Babylon ay pagbibigyan niya si Fate sa ngayon, habang ang mga warriors na nanggulo ay makukulong ng isang gabi. Nainis naman si Miria dahil bakit daw ito nakasuot ng mask sa harap ni Roxy. Saka tinangka tanggalin ito, pero pinigilan niya ito. Bigla naman sinabi ni Roxy na okay lang na may suot itong mask. Nagpakilala naman si Fate dito bilang corpse. Bago ito umalis ay sinabi pa nito na sana daw maging mas maayos ang kasuotan nito. Dahil hindi daw maganda tignan suot niya, na sobrang kinagimbal ni Fate, kaya tumakbo ito palayo kina Roxy. Napa-comment naman si Mugan na mukha itong mahina pero binasek lang nito ang mga warriors na nambuli dito. Habang naglalakad naman si Fate ay nakasalubong niya ang blacksmith na tinakbuhan niya, at dahil kalat na ang pang-jujum bag niya sa mga warriors ay inalok nito na ito ang mag-sponsor ng gear niya, para daw magamit niya sa laban. Nagpakilala naman ito bilang Jade Stratus. 3 buwan pa lang daw ang gear shop niya kaya papasuotin niya si Fate ng gawa niya na gear para ma-advertise ang mga gawa niya. Pumayag naman si Fate sa offer nito. Nang matapos ang gear niya na gawa nito ay sinuot niya agad, na kinabilib din ni Espadakon. Nagulat naman si Fate dahil siningil pa rin siya nito ng 80 gold coins, dahil akala nila libre ito. Napansin naman nito ang pag-alangan ni Fate kaya binabaan niya ang bayad sa kalahati. Nang matapos ay naghanap naman ng makakainan si Fate. Sakto may nakita siyang isang kainan na madaming tao, pero may lumabas na chicks mula dito na kinatuwa ng mga warriors. Nagulat naman si Fate dahil nang tignan siya nito ay hindi niya maalis ang tingin dito. Lumapit ito sa kanya at sobrang na-shock siya dahil kilala siya nito, pati pangalan niya. Sinabi naman nito na dahil parehas sila, dun niya na-gets na may deadly sin na skill din ito. Nagpakilala naman ito bilang Ares, at ang skill nito ay Lust. Nag-usap sila ng dalawa lang sila. Sinabi pa ni Ares na tanggalin na daw niya mask niya dahil alam na naman niya kung sino siya. Napaiwas naman ng tingin dito si Fate dahil may nararamdaman siyang iba sa mata nito. Nag-sorry naman ito dahil effect daw iyon ng lust skill niya. Hindi naman mapigilan ni Fate na hindi ma-distract sa melon nito, kaya tinanong na lang niya kung bakit siya nito gusto kausapin.
Ayon dito matagal na daw niya sinusubaybayan si Fate. Gusto sana niya ito harapin pag nagising ang gluttony skill niya. Pero hindi niya tinuloy dahil kailangan muna niya ma-meet si Espadacon. Tinanong naman ni Fate kung kilala nito si Mine, sinabi naman nito na hindi sila masyado magkasundo. Saka first generation daw ito ng may deadly skill. Siya naman ay second generation na. Dagdag pa nito hindi rin sila magkasundo dahil mas malaki hinaharap niya kesa kay Mine, na sinang-ayunan ni Espadacon nang mapatingin si Fate sa melon nito. Binati rin niya si Fate dahil sa pagtapos nila ni Mine sa Haniel. Nabilib naman si Fate dahil madami itong alam, pero sinabi nito na hindi daw niya alam kung sino naglagay ng kakon dun. Nagulat pa si Fate nang malaman na marami pa daw natirang mga Haniel, kaya malaking problema pag tuluyang nagmature ang mga ito. Lalo na ngayon na hamina na ang mga Holy Knight, hindi daw siya sigurado kung kaya nila talunin ang mga ito. Saka nito sinabi na pag-usapan na daw nila ang rason bakit niya gusto makausap si Fate. Ayon dito maliban sa pagkakaroon ng deadly skill, ay guardian din siya ng kingdom. Ibig sabihin gagawin niya ang lahat para sa kingdom. Kahit pa daw ang gawin niya ay maging dahilan ng malaking kawalan sa ngayon pero maaaring maging malaking benefit sa future ng kingdom. Sinabi naman ni Fate na sabihin na nito ang gusto nito sabihin. Sobrang nagalit naman siya nang sinabi nito na mamamatay daw si Roxy sa Galia. Pinaliwanag naman ni Ares na kapag daw may pinatay na monster ay may naiiwan na galit. Naiipon daw ang mga ito sa loob ng madaming taon at nagiging dahilan para mabuo ang isang crowned beast. Ganun din daw sa mga tao. Dahil daw sa pang-aapi ng mga Holy Knight, ay may naiipon na galit ang mga tao sa mga ito, at pag namatay si Roxy ang natitirang Holy Knight na may pagpapahalaga sa mga tao, ay lalong lalaki ang galit ng mga tao, na magiging dahilan para magkaroon ng mga bagong type ng power ang mga tao. At mula dun ay lalabas ang magiging bagong pillar ng kingdom na may napakalakas na skill. Masaya pa nitong sinabi na ang kamatayan ni Roxy ang mag-guide sa kingdom sa mas magandang direction, na sobrang kinagalit niya. Dahil wala daw madudulot na maganda ang pagkamatay nito, nag-walk out naman si Fate. Pero sinabi ni Ares na hindi daw mapipigilan ni Fate ang plano niya dahil nagsimula na ito. Sinabi naman niya na kahit anong mangyari ay poprotektahan niya si Roxy. Samantala nagpunta naman sina Roxy sa border ng Galia para mag-hunt ng mga monster kasama si Alistair.